This is the day that the Lord has made, and we should rejoice and are glad in it. Isang panibagong araw po na ginawa ng Panginoon. Tapos na po yung kahapon, ngayon po ay bago na naman, bagong grasya, bagong biyaya, bagong pagpapala. Na kahit na malakas ang ulan kagabi, tapos na yon. Okay? Ngayon, maganda ang panahon. Praise God. Another great day because this is the day that the Lord has made. Yung ating pong ebanghelyo ay patungkol kay Pedro at ang kanyang pag-deny o pagtatwa sa ating Panginoon ng 3 beses. Ito po ay nakasulat sa 4 na ebanghelyo ng Biblia, no? So, alam natin lahat ito. At subalit alam din natin na si Pedro ang isa sa kilalang apostol ng ating Panginoon at sinasabi siya ang unang obispo ng simbahan. Subalit, nagawa niyang ipagkaila ang Panginoon ng 3 beses, ano? At ito ay sinabi na ng Panginoon sa kanya bago niya pagawin. Diba? Sa Mark chapter 14, no, sinabi ng Panginoon nung gabing siya ay binitray, no, ni Judas, sinabi niya lahat kayo ay iiwan niyo ako. Okay? Subalit sabi niya, magkikita tayo sa Galilea at doon tayo magkita. Subalit ng magkakataong iyon, sinabi ni Pedro sa kanya, Lord, kahit lahat man ay umalis, hindi kita iiwan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Pedro, bago tumilaok ang tandang, ako ay iyong itatatuan ng 3 beses. So bakit nagawa ni Pedro yon? So tingnan natin yung circumstances, no, kung bakit nagawang itatwa ni Pedro ang ating Panginoon ng 3 beses. Merong 5 bagay po na ginawang pagkakamali si Pedro kung bakit niya nagawa yon. Unang-una, si Pedro ay masyadong tinatawag na overly self-confident. Masyado siyang tiwala sa sarili niya. Kaya nasabi niya, Panginoon, kahit lahat yan ay aalis, hindi pa rin ako aalis. Yun ay sinabi niya, no? So masyado siyang self-confident sa kanyang sarili na hindi niya talaga iiwan ng Panginoon. Kadalasan po ganun din tayo, no? Kaya it's a good idea na wag nating itaas o kaya i-boast na mahal natin ang ating Panginoon. Minsan, pinagyayabang natin, no? Mahal na mahal ko ang aking Panginoon. Rather, we should boast the love of God. Hindi yung pagmamahal natin sa Diyos, kundi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi po, yung pagmamahal natin ay nagbabago. Okay? Minsan mainit, minsan malamig, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. So makikita doon na ang pride, okay, ni Pedro, okay, the pride of Peter goes before a fall. Okay, bago siya bumagsak dahil sa kanyang ginawa, wala na, dahil sa kanyang pride, okay? Nakikita natin masyado siyang tiwala sa sarili. Pangalawa, siguro yung the second circumstances, hindi siya nanalangin nang siya ay sinabihan ng Panginoon. In the same chapter, sa prayer in Gethsemane, sinabihan na sila ng Panginoon, si Pedro, si Peter, John, si James, sinabi niyang, manalangin kayo. Okay? Because sinasabi niya, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay kayo at manalangin kayo. And watch with me. So sa kanyang pagbabalik, tulog yung 3. So si Pedro sinabi niya, Peter, manalangin ka. Okay? Be awake at patuloy kang manalangin. At
At ang Panginoon ay umalis, pagbalik niya, tulog pa rin. Lalo na si Pedro na kanyang sinabihan, ah, huwag natin kalimutan na ang panalangin ay hindi lamang para sa ating mga petisyon, sa ating mga hinihiling sa Panginoon. Subalit ito rin po ay protection and preparation natin sa mga unos na darating sa ating buhay. Alam ng Panginoon na may dadating na isang unos sa kanila na magpapabago ng kanilang buhay. Kaya sinabi na Panginoon, manalangin kayo. At dito nag-fail si Peter dahil imbis na manalangin, sila ay natulog, no? Pangatlong bagay siguro na ginawa ni Pedro, he trusted in his human effort. Okay? In the same chapter, sinasabi doon sa chapter 51, basahin ko na lang po sa Living Translation. But one of the men with Jesus pulled out his sword and struck the high priest's slave. Sino to? Si Pedro ito. Slashing off his ear. Put away your sword, Jesus told him. Those who use the sword will die by the sword. Don't you realize that I could ask my Father for thousands of angels to protect us, and He would send them instantly? Yung ginawa po ni Pedro sa tingin natin is commendable kasi gusto niya nga tulungan ng Panginoon, no? But he was doing it the wrong way. He did it his own way. Parang kanta. I did it my way. Okay? Unang-una, syempre nagkamali siya. Imbis na makinig sa ating Panginoon, siya ay nagyabang, di ba? Pangalawa, imbis na siya ay manalangin, siya ay natulog. At ang pangatlo, imbis na sinabi ng Panginoon na siya ay mag-surrender, siya ay nakipag-away. Okay? Again, human effort, sariling diskarte, sa tingin siguro ni Pedro, mas nakakatulong kung siya ang gagawa mismo ng paraan. But dito po siya nagkamali. He did it by his own way. Okay, parang ganun din tayo, no? Kadalasan, ginagawa natin ang mga bagay ayon sa ating sariling diskarte, ayon sa ating sariling pamamaraan, at pag hindi nag-work, saka tayo lalapit sa Panginoon. Kumbaga, ginagawa natin ang ating Panginoon last resort. Okay? Subalit, dapat unahin natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon, siya dapat ang mauna. Yung isa pang bagay na ginawa ni Pedro, sabi, Peter followed at a distance. Okay? Sinundan niya ang Panginoon, subalit siya ay nasa malayo. Well, okay lang yung ginawa niya siguro dahil yung iba nga, wala doon siya lang nandun. Subalit, he was at a distance. Okay? Parang karamihan din ng ating mga kapatid, no? Sa Panginoon. They are at a distance in the church. Okay? Minsan, dumadating ng late sa misa at umaalis ka agad, no? Parang they are at a distance. Pero titingnan natin, if you are at a distance, you are vulnerable to the enemy. Imagine niyo na lang, no? The enemy looks at the people going forward with the church, and then may nakita siyang taong half-hearted, nandun lang sa malayo. Sa tingin nyo, sino ang una niyang titirahin, na madali niyang tirahin? Siyempre yung taong half-hearted, yung malayo sa simbahan. Okay? So, ganun ang nangyari siguro kay Pedro. Andun nga siya sa Panginoon, subalit, he is at a distance. Okay? At ang isa pa, Peter was on the wrong place and with the wrong people. Ito ay makita natin na si Pedro ay sumama doon sa mga taong siguro kasama din sa paghuli sa ating Panginoon. He was at the wrong place and with the wrong people. Pag ganun po ang ating attitude, na nandun tayo sa maling lugar at sa maling mga tao, tawag dito, you will see na gagawa at gagawa din tayo ng mga maling bagay. Okay, ganun nga nangyari kay Pedro. Kaya niya dininay ang Panginoon, siguro ng 3 beses, because he is with the wrong people. He is with the wrong group.
doing wrong things. Kaya saglit lang din siya ay gumawa din ng pagkakamali. So those are the things na nakikita natin na we can relate with, no? Kung bakit dininay ni Pedro ang ating Panginoon at tayo din siguro pag tayo na sa ganung sitwasyon at ganun ang ating ginawa, maaaring i-deny din natin ang ating Panginoon. Subalit, sabi ko nga, si Pedro ay isa sa pinakakilalang apostol. Siya ay naging obispo, unang obispo ng simbahan. Bakit ganun nangyari? Okay? Kumbaga, the past ay nangyari na. Subalit ang katotohanan, siya ay pinatawad ng ating Panginoon. Remember in John chapter 21, nung siya ay nakausap ng Panginoon, pagkatapos ng Panginoon na muling mabuhay, tinanong siya ng 3 beses. Okay, tinawag pa siyang Simon. Simon, mahal mo ba ako? Yes, yes Lord, mahal kita. Then feed my lamb. Simon, mahal mo ba ako? Yes Lord, mahal kita. Then, take care of my sheep. At 3 beses, sinabi niya, Simon, mahal mo ba talaga ako? Sabi niya, Lord, alam mo naman na mahal kita. So, ang sagot sa kanya ng Panginoon, then, feed my sheep. Ano ibig sabihin nun? He forgave Peter and recommissioned Peter as one of the apostles again. Dahil sinabi niya, feed my sheep. You take care of my sheep. Okay? So kahit sa tingin natin worse yung ginawa ni Pedro, dahil na dininay niya ang Panginoon 3 beses pa, and yet the Lord forgave Peter. Same with us. Okay? Marami tayong mga pagkakamali bilang Kristiyano, but the Lord forgave us. Okay? Kung nagawa man natin kahapon noon, the past is past. This is a new day. And every day is full of God's grace and mercy. Gaya ng ginawa niya kay Pedro, ganun din ang gagawin niya sa atin. Patatawarin niya tayo. Dahil ang ating Panginoon wala na bang ibang iniisip, kundi para lamang sa ating kapakanan. And may we learn from Peter's mistake. Bilang Kristiyano, dapat tandaan natin na tayo ay nagkakamali din. Okay? At maaaring i-deny din natin ang ating Panginoon. Subalit tandaan natin, ang grasya at awa ng Panginoon ay magpakailanman. He loves us so much. Okay? He gave His Son for us to live and have eternal life. So may we learn from Peter and may we always trust the Lord and everything that we do, every day of our lives, may nawa siyang mauna sa atin. Okay? Remember, He loves us so much. Amen. Please stand.